Brother Mike at sa kay Sister Belen, sa mga nandito, mga brother and sister, sa pamilya ko, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ang ipapatoto ko po kasi ang una pong nagpakilala talaga sa nakilala namin to ng aking asawa, si yung El Shaddai, sa aking nanay. Siya nagdala sa amin dito. So nung una ko po itong nakilala, talagang zero balance. Kasi galing po kami probinsya eh. So pumunta kami dito, zero documents. Siyempre documents zero, wala rin trabaho. Zero din yung wallet. So pagpunta ko dito, dati yung paniniwala ko 70-30, 30% lang yung paniniwala ko, yung 70 hindi eh. So sabi pa dito ni Brother Mike, kung gusto mong makapagtrabaho sa ibang bansa, kumaway ka dyan sa dadaan aeroplano. Di pa ako naniwala kasi wala na nga naman akong documents. Pero dahil lagi kaming inaakay ng nanay ko na pumunta rito, unti-unting naniwala ako. So sa madali sabi, nung may dumaan na aeroplano, kumaway na rin ako. So wala pong masama kung maniniwala eh. So yun nga yung pagkaway ko, pinagpala ko, biniyayaan ako ni Yahweh El Shaddai. Simula 2018 hanggang November 2025, yung naging routine ko, panay sakay aeroplano. 6 months contract, uwi, 2 months vacation, 1 month, balik, hanggang 2025. So, mga kapatid, maniwala lang talaga tayo at pagpapalain niya tayo. Ang sunod ko pong ipapakatotoo ay medyo interesting to para sa akin. Dahil, nung last time na umuwi ako nung November 28, last year, so, dati-rati, sinasama ko dito yung pamilya ko. First Tuesday or Saturday, mag-attend kami ng gawain. So, nagawa ko naman yun. Pero yung routine ko na every Tuesday, hindi ko na nagagawa. Napansin nga din ng may bahay ko na parang hindi ka na nag-attend. Binaliwala ko lang. So, sa madaling sabi, lumamig yung relasyon ko kay Yahweh. So, tumawag yung opisina, sabi sa akin, mag-medical na daw ako para makabalik. So dati, bago ako mag-medical, naglalagay ko ng 1+1 equals 3 doon sa referral ng medical eh. Tapos, siyempre prayers, nagsasalmo ako. So nung time na yun, hindi ko ginawa, parang nagsariling kayon na lang ako. Parang nagtiwala na ako sa sarili ko. So sa madaling sabi, nung after ng medical ko, napit naman pero binigyan nila ako ng medication. So nirefuse ng company, hindi na nila ako ni-rehire. So, sabi ko, kaya yan. Lipat na lang ako ng ibang company. Nung lumipat ako, ganun din nangyari. Yung akala mo okay ng lahat kasi yung mga dokumento okay na. Tapos biglang sasabihin ng company na, cancel na sir yung take over nyo ng barko. So, pwede nyo nang i-pull out yung documents nyo. Maghanap na lang uli kayo ng iba. So, parang hindi yata maganda yung ko ngayon. So, kaya mga kapatid, proven and tested na yan, wag po tayong hihiwalay kay Yahweh El Shaddai. Marami na pong nagpatutunyan dito. So, next time yung sunod na nag-apply ako, yun binalik ko na yung dati kong ginagawa, manalangin. Siyempre, wala namang problema mag-rely sa kakayahan natin, pero dapat kasama natin si Yahweh. Dapat lagi siyang sa unahan ng una nating inano sa Kanya. So, sa madaling sabi, pagbigay pa lang sa akin ng referral, nilagyan ko na 1+1 equals 3, nagsalmo ako, nanalangin. So sa madaling sabi na fit to work ako, yung medication na binigay sa akin, wala na. As in, wala na po, wala na akong medication. So, sa madaling sabi po, okay ng lahat. Bali, galing ako sa opisina kanina, dinispatch kami, pizza dos ngayon. So, sa 4 po, may flight na kami. So, dahil nagbalik loob tayo kay Yahweh El Shaddai, so, yung biyaya nandyan uli. Kaya wag po tayong manlalamig kay Yahweh El Shaddai kasi lalamig din yung biyaya niya sa atin. Yahweh El Shaddai, salamat po. Binabalik ko po ang papurit pasasalamat. Thank you.